aparatong ito ay maaaring puksain ang lahat ng mga daga sa lupa sa isang putok. Mabisang tinatanggal ng air cannon na ito ang lahat ng mga peste sa ilalim ng lupa. Upang patakbuhin ito, hanapin lamang ang isang butas ng daga, ipasok ang baras, at mag-iniksyon ng pinaghalong methane at compressed air. Pagkatapos ay i-activate ang switch upang mag-apoy. Ang gas na nagdudulot ng malakas na pagsabog at shockwave na sumisira sa mga daga at kanilang lungga. Ano man ang lalim ng mga daga o ang pagiging komplikado ng burrow na maabot, ang isang shot ay maaaring neutralisahin ang isang buong pugad. Ang mabisang pamamarang ito ay mabilis na makakapag-alis ng malaking bilang ng mga daga na higit na nakahihigit sa tradisyonal na water-based repellents. Nakakita ka na ba ng bolt na may mga sinulid na umiikot sa magkasalungat na direksyon? Ang mga ito ay kilala bilang left-hand at right-hand thread. Bagamat tila hindi karaniwan ang mga ito, pinipigilan nilang lumuwag ang nut. Ang mga sinulid sa parehong bolt at nut ay kanang kamay. Ibig sabihin, paikot-ikot ang mga ito. Upang higpitan ang nut, paikutin mo ito ng sunod-sunod. Gayunpaman, kung may vibration o stress sa joint, maaring lumuwag ang nut at malalaglag. Upang kontrahin ito, ang isang kaliwang kamay na sinulid ay minsan ay ginagamit sa ilalim ng nut. Nangangahulugan ito na habang hinihigpitan mo ang nut ng pakanan, ang mga sinulid sa kaliwang kamay sa ilalim ay talagang hihigpitan pa ang nut. Lumilikha ito ng mekanismo ng pag-lock na lumalaban sa pagluwag kahit sa ilalim ng mabigat na vibration o stress. Sa sandaling naisip na ang natural na gas ay maaaring makuha lamang sa pamamagitan ng mga pipeline, ngunit pagkatapos malaman ang tungkol sa mga prinsipyo ng mga balon ng gas, natanto ko na ito ay masyadong simplistic. Una, kailangan ng seismic exploration para mahanap ang coal seams na 4,000 metro sa ilalim ng lupa. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga sinasalamin na signal ng sound wave, maaari nating matukoy ang mga tahi ng carbon. Ngunit hindi iyon sapat. Dapat nating maunawaan ang potensyal na paglabas ng gas. Sa panahon ng pagbabarena, kailangan nating pumunta ng mas malalim na patong-patong at gumamit ng mga bakal na tubo at semento upang patatagin ang mga pader ng balon. Upang maiwasan ang pagbagsak, ang natural na gas sa coal seams ay na-adsorbed sa ibabaw ng coal. Pangunahing mayroong dalawang paraan para sa pagkuha. Ang pag-fracture upang mapahusay ang produksyon sa pamamagitan ng pag-iniksyon ng likido upang palawakin ang mga bitak at payagan. Ang gas na dumaloy palabas at ang pagkuha ng tubig upang mapawi ang presyon na nagtataguyod ng paglabas ng gas mula sa mga tahi ng carbon. Kapag kumukuha ng tubig, dapat kontrolin ang bilis. Ang masyadong mabilis ay maaaring magdulot ng deformation, habang ang masyadong mabagal ay magbubunga ng hindi kasiyasyang resulta. Thank you for watching mga ka-smart. Paki-follow naman ako sa FB at pa-subscribe sa aking YT channel Alberto TV para palagi kang updated sa upload nating video. Pa-like and share na din para makatulong ka sa amin bilang content creator. Ingat!